Sa kanyang malalapad na balikat, itinayo ang prangkisa ng Pure Foods sa PBA. Masarap kakampi, pero matinding kalaban. Yan si El Capitan, ang 4-time MVP na ngayoy team manager na. Pero yummy pa rin ang super hotdog na si Alvin Patrimonio sapagkat siya ay wasak, walang sauce o ketchup na kailangan. Mag-aral ka nga ng maayos. Nakakayahin, Kapitan, no? Oy, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Siyempre, di ba? Masarap pag-usapan ngayon. Back to school, pero siyempre, kasama natin dito ang tinuturing natin isa sa mga pinaka-makalulupit, isa sa mga pinaka-mahuhusay na PBA players of all time. Walang iba kundi the Captain, Alvin Patrimonio. Sir. Idol ko ito nung bata ako. Ngayon, kung di nyo alam, si Alvin Patrimonio ay team manager ng BMEG Liamados. At siyempre, kung sumusunod kayo sa basketball, PBA, alam nyo, katsa-champion lang nila. Congrats, sir. Thank you. Thank you. Pag-usapan natin, ano? Ibang klase, medyo cliffhanger at medyo controversial yung pagkapanalo ninyo, no? Parang ilang seconds, dying seconds na lang. Akala ng lahat, tapos na lahat eh. Talo na eh. Ako, nilipat ko na yung TV nun eh. Ano yun? Parang akala nyo wala na. Tapos biglang nagbago yung... Yun ang beauty talaga ng game. Ain't over till it's over. Yun ang basketball, eh. Bilog talaga ang bola. So, ang ginawa lang ng players, syempre, yung pagsunod nila sa inutos ni Coach T. Ayun, yun ang resulta. Hindi talaga nag-give up yung players. Lahat, pati even the fans talagang nag-hope na kaya pa rin. Tapos, nung nanalo kayo, nag-spill into the, into the court. Tapos, kitang-kita napaka-emotional mo. Tapos parang, ultimate mga commentators, sinasabi ng mga commentators, parang, naalala ko ng player si Alvin Patrimonio. Ano yun, parang bilang team manager, tas versus ikaw yung nasa court, mas nakakakaba ba pag nakaupo ka doon sa bench, rather than pag paghawak mo yung bola? Gusto ko lang talagang yung moment na yun, mapasalamatan or mabigyan ng incidential kasi napakahirap din sa Bulls. Kasi napakahirap talaga. Yung dalawang free throw. Nasa sitwasyon siya gano'n eh. Ilang beses ka na naharap sa ganung sitwasyon, Kap? Konti pa lang, pero yung iba talaga yung on a yung game 7, money on the line, yung championship on the line. Tapos, ang hirap yung 1.2 seconds. Pag na-miss mo yung isa, wala na, that's it. Talagang buo ang loob ng bata. May Gusto niya talaga manalo. May nagtatanong, Kap, kung nireguluhan niya raw ba yung referee pagkatapos. Icon ka, Alvin, ano? Nung late 80s, early 90s, pag sinabing Alvin Patrimonio, ikaw yun eh. Parang era mo yun eh. Parang I lost count kung ilang beses na nag-champion ng Pure Foods. Nag-MVP ka 4 times. Pero sa tingin mo, ano yung sikreto ng Pure Foods yung panahon ng bakit sila matagumpay lagi? That time kasi, maganda yung composition ng team. Half of the Tanduay team, Tanduay franchise, nandun yung idol ko, Simon Fernandez. Siya ang naging playing coach. Mga 4 sa national team players. Yun yung condition kasi, bago pumasok yung Pure Foods noong 1988. 4 na top 4 national players plus yung first pick mapupunta kagad sa Pure Foods. So maganda yung material. Talagang title contender kagad. Ilang taon ka lang nung pumasok sa Pure Foods? 22 years old. 22. Paano ka ba napasok doon? Mapuwad, then nag-RP team. 2 years ako sa PABL. PABL pa dati. PABL, Philippine Amateur Basketball League. Bago naging PBL. Nag-decide kami, yung batch namin, na magpa-draft na. But yun nga, nung nawala yung Tanduay franchise, Pure Foods ang pumalit. So, isa sa condition yon na yung 4 na national players, which is Jolas, Jerry, ako, and Glenn Capascio. Pupunta kagad sa Tanduay. Tapos yung first round draft pick na si Jack Tanuan. Kasama. So 5 yun, 5 kagad na amateur. RP team pala si Jack Tanuan. RP team. So yun, the late Jack Tanuan. Okay, parang blast from the past ito. Galing, ano? Mga bata dito. So, maiksi pa yung mga shorts mag-research kayo, maiksi pa yung mga shorts niyo doon. Bakit bumababa yung shorts ngayon? Bakit anong nangyari doon? Yung fashion Actually, yun din ang sikreto kung bakit marami rin nanonood dati. Kasi maiksi. Maiksi shorts. Kita kaluluwa. Sexy.
Mapua, sikat para sa engineering. Ano ba course mo? No? At kung hindi ka player ngayon, ano ka dapat ngayon? Siguro tinapos ko yung course ko na Tinapos- civil engineering. Civil engineering. Engineer, no? Galing sa math to. Although Magaling ka ba sa mahirap. Na-train nung high school sa Manila Science naman ako. Manila Science. Nag-high school. So, medyo may maganda yung pinanggalingan. Maganda yun ang turo ng maths sa Manila Science. So, sabi ko, yun na lang ang course na pipiliin ko. Hanggang anong hirang inabot mo sa Mapua? Bago sinira ng basketball ang buhay mo. Naka 4 years din ako sa Mapua. From 83 to 86. Tama, 5 years sa engineering. Tama. 5 years dapat. And yun, Isang taon na lang, ano? that time kasi thrice a day ng practice. Oo, grabe yun. May RPT, may Cardinals pa, PBL, oo. tapos Cardinals pa. So isipin mo, dapat gumagawa ka ng mga tulay ngayon. Yan, tulay, mga building, mga Matitibay na tulay, saka Matitibay na tulay. roads. Malamang kasama ka doon sa na-photoshop. Na, sa DPWH. Na-photoshop na gano'n, no? Pakanton ka naman. Bastos mo. Hindi, yung pansit kanton. Kanto, ang aga-aga pa. Hindi, may masarap na pansitan dito, pare. Sandali lang, ha? Ayan, tol. Dito na tayo, pare. Ayan, tol. Yan ang tawag dyan. Pakibalot, pansiteria. Masarap dyan. Tama, subukan natin. Kakanto na tayo? Kakanton Ngayon tayo. pa lang? Ngayon na. Ang aga-aga pa. Gusto mo kanto ng aga? Masarap yan pag tanghaling tapat. Kanton? O, tara. Gandang araw, ate. Sir, Ate, pakanton ka naman, ate. sure. Pasok Bigyan ko tayo. si Lord. Ano ba mo, ate? Bet. Ben, ano bang masarap na ano dito? Kanton. Mickey Bihon. Mickey Bihon. Lechon. Ano, with? With lechon. lechon. Magkano yung presyo nun, eh? Pagka regular price naman, 120. Ano ba ibig sabihin ng binondo cooking? Ang binondo kasi, pinakamasarap kasi dito, yung pansit talaga, iba talagang taste niya. Ibang-iba. Apa? Makakalimutan mo yung pangalan mo. Okay, o sige. Pakanton ka naman, Bet. Sige, kanto na tayo. Ayan. Ano masabi mo, Alvin, ano? Ang pinagkaiba ng gameplay sa PBA nung panahon mo at yung gameplay ngayon? Sinasabi nila, number one, yung parang mga players ngayon, sobrang, kasi they know it's a career, sobrang health conscious, mas scientific daw ang training. Pero, at the same time, parang natatakot yata ma-injure. May gano'n, hindi kagaya ng panahon ninyo, talagang Marahan doon, ano? medyo rock and roll. Tama ba yung observation na gano'n? Yung passion talaga before talaga nagpapakamatay ng players. Oo. Mas matindi yung awayan nun, eh, sa loob ng court. Eh. Even yung mga fans, Yun. talagang pag hindi nakapasok ng ultra yon or RNet, sinisira nila yung gate mismo. Wala pa ba? Wala ka, no? Before kasi dun madalas ang game sa ultra, talagang gusto nila makapasok just to watch yung At iba, pag Pure Foods Ginebra sa championship, yan, classic. Ang tumitigil ang kalakaran ng bansa. yung rivalry nun, kasi yung Jaworski, pareho kong idol, Jaworski and Fernandez rivalry eh. So yun yung ano dati. Ikaw ba medyo nasayaran ka ba noon ng age mo? Matanong ko lang. Meron din kasi Meron na. talagang physical talaga ang basketball. So ready ka lang. Kailangan humanap ka rin ng ways kung paano mo talaga ano siya, iwasan. Noong una pumasok ka, rookie ka noon, no? Pero anong stage na doon sa career mo sa PBA, na-realize mo na parang ako na yung pumapalit nila Mon Fernandez. Parang ikaw na yung frontliner, hindi ka na rookie. Pagpasok ko nga, controversial nga kasi half of the year ako pumasok. Hindi ako start of 1988. June ako pumasok kasi at that time nasa PABL pa ako. Then yung team ko, RFM Swifts. So meron Puro hotdog yung mga hotdog, pinapasukan. medyo hotdog rivalry naman. So nakapasok ako ng June, which is the All Filipino. Oo. Ang hirap din ng panahon mo kasi parang nung pumasok ka, sobrang hype ka as an amateur player, as, alam mo yun, sobrang unlaki ng expectations sa'yo. Tapos nung pumasok ka ng PBA, parang ganang ba kahirap na i-fulfill yung ganong kalaking expectations? Siyempre yung guidance ni Coach Mon that time, siya yung playing coach and talagang ina-idol mga. In fact, kaya rin ako napapayag na pumunta sa Pure Foods, maglaro sa Pure Foods dahil Pinunta ka talaga sa bahay. pumunta si Mon Fernandez, yung idol mo. Siya Starstruck ka nun, yung role parang model mo. Sige, payag na po ako, coach. Pero ito lang po yung, yung sitwasyon, medyo
may ano pa ako sa commitment pa ako sa RFM Swifts. Until half of the year, pinayagan na rin ako. Dati kasi si Jolas pa ang captain ball. Nung pag-alis ni Jolas, lipat siya sa Alaska. Alaska, oo. Doon na binigay sa akin yung responsibility to be the captain ball. Ayan, tawag sa kanya ay the captain. Captain pa dati. Kapitan, no? Cap ang tawag sa kanya. Oo. Para sa buong Revilla. So yung panahon nila, mas marami pang parang mga player na galing probinsya, no? Ano pagkakaiba nun? Yung galing Visayas, tapos ngayon biglang nagdating itong mga fill-out, no? Ang mga Visayan players malalakas talaga. Kita mo naman yung mga ano nila, mga katawan na malalakas. So sanay sila sa mga physical game doon sa Cebu. Mas maingay sila sa loob, di ba? Pasa dong, pasa dong. Marami rin silang fans. Dong, pasa dong. Pagkalaban mo sila, Malakas sila eh. physical. May binamagit ka kanina na parang mas passionate kayo maglaro noon, mas may fire. Ano meron sa mga players ngayon? Or sa sitwasyon ng liga na wala yung fire? Bakit kaya? Hindi naman actually nawawala yung fire. Nandiyan naman parati yan. Kailangan lang i-apply everyday, maging consistent lang. Like yung pag-dive sa bola. Yun. Yun. Until the last second, hindi nag-give up. Diretso pa rin yung laban. Pansin ko, mga maskulado na yung mga players ngayon, no? Medyo beefy. Kumpara Siguro noon, yung, yung spending time, makikita mo na Mas maganda yung mga spend tattoo ng nila time ngayon. yung players na to improve pa yung skills nila. kumbaga, kung ngayon, si Mon Fernandez, yung katawang ganun, feeling ko pag baka di pa matanggap yun. Kasi payat pa rin. Tapos mas maraming tattoo ngayon, no? I think pwede, pa rin, makakasabay pa rin si Juan kasi he can do, he can do So, Jawo or everything. Mon, Nakaka-dribble, nakaka-assist. Oo. Imagine, siya yung pinakamaraming triple-double. Oo, tama. Tapos pinakamaraming championships. So, nakikita natin sa kay Mon na talagang winner siya. Well, syempre, 4 times kang MVP, no? Pero sa tingin mo ba, anong year nagsimula kang mag-isip na parang, naku, tumatanda na ako, parang may nararamdaman na ako mga nakasukasuan ko. Anong year yun? Ang Pure Foods nung nananalo na ng All Filipino, which is the most prestigious conference talaga, ang All Filipino. Once na manalo kasi ang team mo sa All Filipino, parang doon mo na mag-gauge kung kaya mo bang makakuha ng mga individual awards. All in all, mga siguro 10 or 11 All Filipino finals appearance kami. Nung naglalaro pa ako. Kaya magandang achievement na yan. Nung nakaramdam ka na ng parang, okay, gravity is parang working against me, parang nung nag-isip ka na ng retirement, mga anong taon yun? Parang hindi ko na kaya gawin. Tanda na ako para dito. Very limited time ka na sa loob. Tapos parang yung health mo, parang Napagod ka na. may lumalabas na yung mga injuries. Like ako, ang pinaka na kong injury is yung calf ko. Napupul ko parati yung calf ko. So, Paulit-ulit yan? paulit-ulit, bumabalik-balik. Evolve na talaga, nag-iiba na yung training. Meron ng plyometrics, nadagdagan na. Dati weights lang eh. Then, na-reward naman tayo as the team manager. After retirement, sabi top management na ituloy mo bilang team manager. Hindi mo namimiss maglaro? Nakakamiss din pag may times na crucial. Kasi before talaga pag crucial, i-design ng coach. Sa'yo ibibigay yung bola. It's either magiging decoy ka or sige, bahala ka na. Anong gusto mong gawin. Yung play na design sa'yo. Yun din ang responsibility mo as a leader, as the captain ball. Pero ang galing, ano? Mukhang kasing edad na rin pa yung mga players. Bata Ikaw pa ba, rin, sumasabay ka ba sa training, mga physical regimen ng mga players ng BMIG? Once in a while, may Laro hiwalay na na lang lang. kasi iba na yung training nila. Sometimes nag-shooting ako pag may oras pa ang schedule ng practice. Wala bang player na umahamon sa'yo? Kap, 1-on-1 tayo. 1-3 lang, 1-6 lang. Oh. Kayo na lang, amunin ko. 21. Kok. Shooting. Dito. Mga
Bayaw, andito tayo ngayon sa kusina ng pakibalot pansiteria. May niluluto tayo dito na Ano yan, te? kawali. Lechon kawali. Ito yung bayaw natin, si Marvin. Didemo sa atin ng paggawa ng isang masarap na pansit canton. Okay. Ano mga ingredients natin dito, chef? Gulay na? Repolyo. Carrot, sibuyas, celery, saka Celery. timbit, So, inaano na natin yung lechon kawali, yung hipon, yung sibuyas, Ano naman yan? asin. Asin. Konting asin lang. Kita mo, tansyado ni Marvin, no? Yan naman ay toyo. Toyo, pagpakulay. Ano yung sabaw na yan? Yun yung pinaglaganan natin ng mga pong ng mga lempo. Mga nilang po. Ganda ng pagkalagay niya gano'n, no? galing, no? Tinatabi, no? Ito na yung pancit canton natin. Ayan ay pansit canton. Kapag luluto mo ng pansit, ilang beses ka naman nasaktan. Maraming dito eh, napapaso lang. Papaso lang. Pinapakanton mo ba yung misis mo? Oh, minsan ako nagpapakanton eh. Talaga? Yan, no? Yan. Yan ang natin na ano. Asin. Yung asin. Asin. Dito na tayo kukuha ng lasa eh. Toyo. Tansyado niya talaga eh. Kasi, oh. Tsaka parang may music, no? Tap, tap, tap. Oo, Gano'n, no? Oh, yan, no? Oo. Beautiful. Ang daming kulay. Okay. Okay na yun sir, luto na. Ito na, tapos babalik sa proseso, wawalisan mo to. Talagang malinis talaga, may walis. Gutom na ako. Gutom na rin ako. Masarap naman. Pare, pero bago, bukod dyan, may mga kasama mga kong bayaw na pinasunod ko dito para matingpan nila to. Anong klase mga bayaw yan? Tignan mo na lang mamaya. Ayan, oh. Ito na yung mga kaibigan kong mga bayaw, Lord. Ito na po yung pansit nyo, sir. Oo, sir. Ito si Ben, siya yung nagpakanton ngayon. Masarap ito magpakanton, sir. Ayan, sir. Tikman na natin yung yan, sir. Ikaw pa, PO3, marirekomenda mo ba ito sa ating mga kasamahan? Pwede, pwede. Yung alat, ano eh, katamtaman. Sakto lang. Ito yung lasa ng gulay. Medyo crunchy. Ayan, mga bayaw, ha? Yan, sana may natutunan naman kayo. Paano gumawa ng isang masarap na pansit canton? Pansit canton. Dito lang po sa Balitang Bokchi. Yan ha. Tandaan mga kapatid ha, kung may masamang pumapasok sa isipan, tandaan, baka gutom lang yan. Pare, take out na namin. Ano? Kami naubos eh. Sir, saan tayo pupunta, sir? Pare, sa Tondo tayo. Tondo! Oh, Ay, hirap yata, sir. Parang ayaw ko yata sumama dyan, sir, ha? May pansit ba ron, sir? Marami. Pare, Sa sir ha, marami pansit sir. marami doon. O, diyan ka. Sir, ganda ng baril nyo, sir, ha? O, baka gawin mo, ha? Sir, sa Tondo, sir! May tago mo pa yung mga jersey mo, no? Nakatago pa yung mga champion. Oh, yun ang ano ko rin, miss ko na every time kasi after conference, Hagis lang. inaano, parang binibigay ko. Oo, gano'n lang. Tapos ngayon, So, but meron naman kayang gayahin. replica. oh, pero sayang iba yun eh. Sayang yun. Yung pawis mo, iba yun eh. Yun eh. Yun yung precious. Saka dati sa team pa yung tela, eh. For 17 years, ilang design yun. Oh, sayang, no? Even yung mga tapes ng games. Yun. Wala kang gano'n, hindi mo naipon. Pwede natin sa pa-auction ngayon. But meron naman copies ng Vintage. vintage, ng PBA, so meron. Sayang yung mga jersey, pwedeng pa-auction yun, eh, no? Okay, pati yung mga sapatos, makikita mo, nag-i-evolve eh. Casey, ano ba yung ano? KP, ang KP, una kong- KP. Oo, ang ganda ko ng bata ako, eh. From 88 to 93, nag-KP. Pero Filipino yung KP, di ba? Oo. Filipino. Rubber world yun. Oo. Yeah, may commercial pa nga kami. Oo, KP, no? Nasa YouTube, ni Mon. Buhay pa yung KP sa... Ang idol meets his idol. Yeah. Ano, Sila yung gumagawa na ng mga Grosby. Oo, yeah, yan, kasi Paano ka naman napasok sa pelikula? Paano yun? Habang inalokan ka na lang? Paano yun? Kasi ang PBA player, parang artista na Hindi, napapanood mo. paliwanag ko yan eh. Isa lang siya sa mga hindi mo pang sanggano sa PBA na mapanood. Sila mukhang goons, may mga big boat eh. May mga bokang dito. Okay, ito na isa. Pero namayagpag naman yung mga mukhang goals dati, ah. Ano? Namayagpag naman yun, ah. Pumasok din sa showbiz, ah. Sila Atoy ko, di ba? Yes. Doon kami nagkaroon Yung batch nila, umugi yung mga ano eh. Eh dati sila Jimmy Santos, Atoy ko, di ba? Wala pa yung batch sila. Codinera, Paul Alvarez. Siya. Ayan, nagpelikula pa nga yun. Paul Alvarez, no?
Talagang itry naman namin kasi sila Jaworski, Coach Jaworski and Atoy, nag-try naman sila ng pelikula rin. Siya ganun kasikat ang PBA noon, panahon na yun. Nasaan si Paul Alvarez ngayon? Balita ka. Kontrobersyal yan. Minsan sa police report Minsan na siya makikita. Nakikita kami sa mga exhibition games. Okay. And in demand pa rin ang batch namin, mga Correct. Kasi Mga nasa OFW na karamihan. Mag-exhibition kami abroad and sa mga probinsya. Kasi yung ano nila, nasubaybayan nila yung era namin. Kaya ini-invite kami. Mas naniniwala ka bang mas madali dumakdak ang mga players ngayon? Slam dunk kesa sa nung panahon ninyo. Nung panahon ninyo parang may effort pa eh. Makikita mo na pag sinuslow mo. Pero ngayon parang napakadali na lang sa kanila. Hindi, mas sigit kasi yung short. Pwede. Baka may lumabas pag dumang. Sigit yung short. Paano So, sobrang paano nangyari ngayon? Paano humaba yung short? Paano Paano nangyari? bilang na bilang lang yung mga kaya dumang eh. Yung athleticism ngayon, mas grabe kasi yung madaming Gaganon ka bagong training, techniques, saka mas malalakas ang player ngayon compared before. Dati, di ba, pampapayat namin pag nakita Tatama niyo ka sa pagka pictures. dumang ka, no? May masilip na Makikita. ibang balls yung makikita. And excited yung before kasi mga tao nasa-shock, nagugulat na nakakadunk pa dati. Ngayon, Bukod sa rin. mga imports. Ngayon parang ano na Parang normal na lang kasi malalakas Ibod ang din yung players mga ngayon. tao, no? Ang hirap ng buhay ng atleta eh. Parang ang dami mong give up. Nakikita mo yung mga barkada mo, may inom, pupuyat, lalabas. Tapos ikaw, syempre, may training ka the next day. Parang ang dami mong kailangan sakripisyo para sa trabaho mo. Gano'ng kahirap yun? Pre-season training until yung last game mo ng taon na yon. Yun lang ang Yun lang naman. sacrifice. The rest, pwede kayong mag-banding na ng barkada mo. Or pag nag-champion, 3 conferences kasi. So pag nag-champion, may konting break. Pwede kayong magsama-sama. Minsan nga, wala akong pahinga. Kahit off-season, sige pa rin ang workout ko. Kasi in preparation for the coming pre-season training, para ready na yung katawan mo for the training. So yun yung parang naging regimen sa akin. Ginagawa ko parati. Meron ka bang bisyong binalikan nung nawala ka na sa paglalaro? Kailangan maintain pa rin ang pangangatawan mo. Baka marami naman lumabas na sakit. May major ka bang nararamdaman ngayon? Maliban doon sa calf? May bone spurs na tumubo, mas lumalaki. Saan daw, ano daw cause niyan? Wear and tear na rin. Pinapalano ko ang i-opera pero Kumpara sa kanya, mga baog sina Dolphy at Ramon Revilla Sr. At pag samasamahin mo man lahat ng Reyes, Santos at De La Cruz sa Pilipinas, katiting lang sila kung ikukumpara sa bilang ng kanyang nilahian. Mga bayaw, meet Genghis Khan. Not to be confused with Genghis Khan na kanyang apo and Odette Khan na isang aktres. Taga-Mongolia si Genghis at bata pa lang marami na siyang issues. Wala pa kasing Dota o Counter-Strike noong 1100s kaya maaga siyang natutong pumatay ng totoong tao. Wala ring mga kotse o big bike noong araw pero ang marami sa kanila, kabayo. At 1 horsepower times 10,000 equals the Mongolian horde. Hindi lang ang kalapit na bansang China ang kanyang sinakop. Umabot ang mga barbarian ni Genghis Khan noon sa kasalukuyang Eastern Europe, mga parte ng Russia at ilang lugar sa Middle East. Ang pinakamalawak na empire sa kasaysayan ng Earth. At hindi lang teritoryo ng mga hari ang kanyang inaako. Pati ang kanilang mga chika babes, ginagawang trophy wives si paring Genghis at ng kanyang mga lalaking kamag-anak. Dahil dito marahil, ayon sa isang pag-aaral, sa rehiyon ng dating Mongol Empire, taglay ng 8% ng kalalakihan ang halos magkaparehong Y chromosome. Ang Y chromosome ni Genghis at ng mga lalaking Khan. Kung susumahin, 8% na ito ay katumbas ng 0.5% ng populasyon ng buong mundo o halos 16 million katao.
tao. Pero hanggat hindi raw natatagpuan ang mga labi ni Genghis at makuna ng DNA sample, ang teoryang ito ay hindi 100% na mapapatunayan ng mga siyentipiko. Pero teka, alam nyo bang may isa pang kontribusyon si Genghis Khan sa Earth, mga bayaw? Kilala siya bilang Genghis the Destroyer dahil sa paglipol o pagbura ng mga syudad at bansa. Pero dapat daw siyang kilalanin ding Genghis the Green. Bakit kamo? Ayon sa pag-aaral ng Carnegie, sa isa't kalahating siglong paghahari ng Mongol Empire kung saan tinatayang 40 million katao ang namatay, muling tumubo raw ang mga puno at bumalik muli ang kagubatan sa maraming lugar. Kung baga, si bayaw na Genghis ang nagpakana ng pinakaunang kaso ng man-made global cooling. Cool, di ba? Yan ang bayan. Bawal. Sa tingin mo, Alvin, ano yung direksyon na patutunguhan ng liga? Tingin mo ba ma-recapture na yung dating intensity ng following ng Filipino audience? Kagaya ng panahon ninyo. Nakita niyo naman yung resulta, yung taong nanood. Natumbalik. Yung huling finals. Record yata yun eh. Sa balance ng liga, talagang it's anybody's ball game. Ang mga fans, manonood talaga, ipapanoorin talaga. Kasi yung maganda, very Hindi po may exciting time ang pa game. na. Hindi mo alam kung sinong mananalo eh. Para malaman nila, ano yung sa mga bata ngayon, ano yung mga pelikula na, ano, na mga nasalihan mo na pelikula? Pinakauna talaga na naging guest ako sa bonjing ni Jimmy Santos. Kuya Jimmy Santos yun. Parang may basketball scene kami doon. Oo. Yun yung pinakauna. Oo. Tapos pinag-dunk ako, yun. Tapos umalis na ako. Yan lang. Yun lang ang eksena ko doon. Then yung last 2 minutes, yun, sumali sa Metro Manila Film Festival. Tito Vic and Joey ito, di ba? Bong Alvarez. Bong Alvarez. Jericho Dinero ako. Dinero. Tapos, Janitor yung mga role niya, tama? yeah, mga staff ng isang school. Tapos yung bola, naging si Mahal. Mahal. May magic yung bolang yon. Si Mahal ba yun? Oo. Si Mahal yun. Si Mahal pala yun, no? Tagal na pala ni Mahal. Parang ang hirap pumarte na hindi kayo marunong mag-basketball, no? Kasi di ba yung role May- niya ron, yeah. hindi kayo marunong mag-basketball. Una, hindi kami marunong talaga eh. Tapos nung dumating yung bolang, yung magic ball. Si Mahal. Si Mahal. Doon, parang gumaling na kami. Umaharte sila na hindi sila marunong mag-basketball. Yeah, may powers na, may powers na. Pero alam mo nilalaro lang nila eh, kasi alam mo marunong talaga umawak na. Ang tagal na pala ni Mahal sa pelikula, no? 89 yun, that was 89. 89, Metro Manila Film Fest. Napanood ko pa sa sinehan yun. May Mahal na Grocer yun, ng 89, no? Grocer yun. Doon mo makikita, tinatanong mo ako, nagko-crossover kasi ganun kasikat ang PBA yun. Grabe. Kaya nakuha sila, ano no? siya, di ba? Tama. Tapos napunta sa after nun, double dribble. Double dribble with Maricel and Aisa. Tapos, Tasha Tasha Pantasha. Pantasha. Sama mo si, Chris. May iba ka pang role na gustong pasukin sa basketball. Okay, coach, pagko-coach. Pwede ba? Bagay ba? Parang hindi. Hindi marunong magalit ah. Malapit na yung eleksyon. Plano ka. Oo. Pwede rin. Ano ba probinsya mo? South Cotabato ang dad ko. Cotabato, no? Manila. Exciting doon, boss. Hardcore doon, eh. Naka-rehistro ako sa Manila. Sa Paco. Pako, oo. Bakit sa Paco? Doon ako lumaki. Batang Paco ka Half of pala. my, Konsehal year. ba? Anong plano? Pag-iisipan. Ano ba mga roles sa isang team manager? Gano'n ba ka siya kahirap? Mag-enjoy naman tayo. Yun, yung negotiation, expiring Mga usapan sa mga players? Ganyan. Ano lang, okay naman sila, mababait naman yung players, hindi naman nabibigyan ng nandun yung respect, so wala namang maging problema. Of course, yung schedules, kung may mga guestings, Sa'yo dumadaan yun? ano natin. Klase. Manager nga, no? Siyempre, meron din yung Mapwede mag-manage. pinaka-importante naman yung pag-encourage sa mga players to give their best parate. So parang ikaw yung nag-motivate sa kanila. Yeah. So enjoy naman. Malaki sahod mo siguro, no? Ang laki ng kamay ni Sir, no? Oo. Sir, ka sa ito ka. Ilan taon ka na ngayon? Dati, Laki minsan niya, no? natatawag akong vice grip kasi pag ganun ko ng bola. But dati kasi pwedeng gumamit ng nung Pandikit. pro grip. Pro grip, oh. So ako, sanay akong gumamit. Laki ng kamay, no? Bawal na ba ngayon yan? Powder na lang. Powder na lang. Ang alam ko gumagano si Jawo. Si Coach Joe,
And si James yan ang talagang malalaki kamay. So hindi na nila kailangan ng problem. Ano size Sa akin pa? malapad lang. Ano size na pa? 40 ng ano ko. 14? 14. Grabe. Playing shoes ko pero ang casual mga 12, 13. Tsaka mahaba daw yung buhay niyan eh. Pagka ganyan. Ilan taon ka na yan, Alvin? Matanong ko lang. 45. 45. Mukha pa 40. Mukha pa matanda tayo. Oo nga eh. Walang bisyo eh. Ng bisyo. Pag-ibig ba, bisyo ko? Hindi rin. Hindi rin ako. Enjoy lang tayo sa life. Ayos, aspiring players, Alvin. Ito talaga yung, kumbaga, nagpatagal sa career ko as a player. Kasi nabigyan na tayo ng Panginoon ng talent. Na ginamit naman natin ng 100% parate. Dagdagan lang nila ng magagandang attitudes. Yun yung huwag kang magko-complain. Huwag kang magko-compare ng Marami sa bang iba. ganun? Marami bang ganun? Huwag kang maninisi. O sunod ka sa coach. Huwag lumaki ulo. Okay, yeah, humility. Yan ang mga attitudes na magdadala sa iyo sa success. Ang resulta nun, either maraming championships yung team mo or may individual award ka. Ayan Lord, narinig mo Lord ha? Yan dapat hindi lang sa basketball yan. Na-apply din sa ibang aspekto ng buhay. Okay, maraming salamat. The Captain, Alvin Thank you Patrimonio. very much. Salamat. Thank you very much. Pass your paper na raw. Sabi ni ma'am. Nangungopia ka eh. Pagating ka naman masyado eh. Oo, nervous ako eh. Gusto sana magkape. Oh, kaso? Sabi na nakaka-nervous pagka panay kape. Eh, syempre. Alam ko ang problema may Daddy Jun. Parang puyat na puyat eh, oh. Gusto niya magkape, pero nervyoso siya. Nervyoso siya, oh. Isang solusyon dyan. Babalansin dapat natin yung tama. Malakas na pang-nervous. Ganun ba Ganon? yun? Oh. Mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toma. Tama. Yan. O in short, TT. Tamang Toma. TT. Tama! Tama. Tamang Toma. Okay, siyempre may kape ka. Ram. Yelo. Yelo, tapos? Halo mo lang. Yun, no? Tapos? Ram. Ano ka simple yan? Halo. Daming alam nito si Sir Lord ng mga timpla. Grabe to, no? I-shake shake mo lang. ba? Shake. lang. Okay. Kaya ganun Kailangan, na ngayon eh. Yan. Kailangan ba may sayaw? Yan. Kasama mo yung katawan Pakita mo, Ben. Pakita mo. Paano? Paano pag-shake. Turuan mo nga kami yan. Paano pag-shake. Shake. Yan, no? Tingnan mo, gumagalaw din yung alak. Kahit Anong chan lang tawag yung sa inumin na to? Nervyoso. Nervyoso. Nervyoso, inumin pa natin. Oo, para mabalansi nga eh. Balance yan. Para ma-relax ka. Dahil may ram. Cheers! Cheers tayo. Cheers. Para saan to? Para saan? Sa nervyoso. Nervyoso, yan. Sarap! Ba't lahat ng tinitimpla nito masarap? Oo! Isayo lang yung hindi, no? Pinag-aralan ko yan sa bansang Pransya. Pransya? Kita mo, Itong mga drink na to. Buti na, may kaibigan tayong ganyan, no? Tayo, Espanya lang. Ano ba, ninenervous ka na ba? O Wala na-relax yung ka? nervous mo, di ba? Relax, syempre. Relax lang yan. Yan ang mga tol, tinatawag po nating nervyoso. Yan, Dito nervyoso. lang yan sa titi. Titi. O, tama. Tamang Toma. Ayan. Tama! Gulatin nga kita ulit. Oh! Hindi. May gulat pa eh. Eto! Yan. Yun, wala na! Wala na. Ito! What's up,